400 shelter box tent. Okay. That means we can, kung nililipat unti-unti ang Alright. mga pamilya na papunta dun sa shelter box, ganun din sa Iligan. Alright. Siguro kailangan lang intindihin ng ating mga kababayan at ng mga kritiko, bago natin ilipat sila into temporary shelter, sinigurado namin na yung mga relocation sites ay una, hindi nasa hazard map, at pangalawa, sinasabay namin yung pagtayo ng tent sa latrines at saka community kitchen at multipurpose hall. Alright. On the Well, third week. Secretary, alam po namin na medyo mahabang proseso pa talaga itong rehabilitation and recovery para dun sa mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Sendong. Pero maraming salamat po sa pakikipagpanayan po sa amin ngayong umaga, DSWD Secretary Dinky Soliman, and of course, Professor Winnie Monzon. Maring Winnie, thank you so much again for being with us this morning. Have a nice day. Oras na po para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Baril na ginamit ng suspect sa pagmasakar sa kanyang asawa, biyenan at hipag sa Tondo, Maynila. Na-recover na ng mga otoridad. Suspect nahaharap sa patong-patong na reklamo. Isang lalaki arestado matapos umunong magbayad ng pekeng pera sa isang tindahan sa Quezon City. Inararam dyan reveal na si Jenny rin Magsaysay, inamin na sa kanila ang laptop ng aktor. Pero itinanggi nilang sila ang nag-upload ng pribadong video ng anak at ang girlfriend nitong si Janelle Manahan. Seguridad sa Quiapo Church, hinigpitan na 4 na araw bago ang pista ng Nazareno. Mga marshal na magbabantay sa posisyon, nagsanay na para masigurong ligtas at maayos ang pagdaraos ng pista. Mudslide sa Brazil, 6 ang patay. At pumano na aktor na si Tyron Perez, ililibing na ngayong araw. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Hawak na ng mga pulis ang baril na ginamit ng lalaki ng masaker sa kanyang misis, biyenan at hipag sa Tondo, Maynila. Nakatagtag sa ilalim sa parapintas ang suspect na naharap na ngayon sa patong-patong na reklamo. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Ano yung panig mo? Nanginginig pa rin. Nakatakip ng mukha at walang kibo si Ronald Cruz na makausap ng mga taga-media sa tanggapan ng homicide section ng MPD. Si Cruz ay suspect sa pamamaril sa kanyang asawa, hipag at biyenan sa Tondo, Maynila nitong Martes ng gabi. Na-recover na ng otoridad ang 9mm Taurus pistol na ginamit umano sa pamamaril at isang magazine na may 3 bala. Nakuha rin ang lisensya nito at permit to carry. Nakuha ito sa isang kaibigan ni Cruz sa Dasmariñas, Cavite. Doon niya inilagak sa isang kaibigan, ipinakitago, at kinuha niya, ibinigay naman ng kaibigan. Samantala, di pa rin makapaniwala ang kaanak ni Cruz sa nangyari. Hawang-hawa ako sa kapatid ko. Kasi hindi nga kagustuhan ng nangyari. Alauna raw na madaling araw kahapon nang tumawag si Cruz sa kanyang kapatid at nagsabing susuko na siya. Umiyak agad siya, humagulgol. Sabi niya, gusto niya nga niya sumuko. Sabi niya, paano? Sabi ko, tatawag ako sa tiyuhin ko nga para mag-coordinate sa kanya. Ang pamilya naman ng mga biktima patuloy na naghihinagpis. Determinado si Democrito Valencia na panagutin ang kanyang bayaw. Gusto ko siya makulong para maanuhan niya yung kakasala niya ba. Kahit masakit sa akin loob, lahat. Isa sa ilalim sa paraffin test si Cruz na nakatagdang sampahan ng reklamong parricide, 2 counts of homicide at frustrated homicide. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Nakakulong na po ngayon sa headquarters ng Manila Police District ang suspect sa pamamaril sa kanyang misis, biyanan at hipag sa Tondo, Maynila. Sa panayam ng GMA News, abot-abot ang pagsisisi ng suspect sabay hingi ng tawad sa kanyang mahal sa buhay. Narito ang report ni Emil Sumangit. Dahil lang sa galit matapos hindi matira ng pulutan habang nagiinom, pinatay sa pamamaril ng 37 anyos na si Ronald Cruz ang kanyang asawa, gayon din ang biyanan at hipag. Sa bahay ng mga kamag-anak sa Tondo, di kalayuan ng crime scene, nagtago ang suspect.
Sumuko lang siya mag-aalas 5 ng hapon matapos ang halos 20 oras na pagkipagnegosasyon ng mga pulis. Sabi ko nga sa kanya na nandyan na yan, harapin niya na yung problema at huwag niya nang taguan yung problemang ginawa niya. Sumuko na siya. Maliban sa may bahay na si Gina, 60 anyos niyang biyanan na si Zenezia Valencia at 39 anyos na hipag na si Loretta Valencia. Pinaputukan din ng suspect ang Amerikanong mapapangasawa sana ng kanyang hipag na si John David Walker. Mabuti na lamang at tama lamang sa baba ang tinamo ng 44 anyos na si Walker. May mga headshot sila, tigi-tigi siyang tama sa ulo. At yung nakasurvive, may tama rin. Kaya lang na grace lang sa parting baba. Todo pagsisisi raw si Cruz na umaming uminit ang ulo matapos umanong unahin ng asawa ang pagfe-Facebook kesa sa ipaghanda siya ng pulutan. Ako, napuno na ako, tapos nagblanko na isip ko noon eh. Wala akong balak talaga noon. Dati lagi kami nag-aaway noon. Para ako namamalim sa pagmamahal sa kanya. Wala na rin daw siya sa sarili nang isunod na niyang itumba ang kanyang hipag at biyanan na malimit aniyang nanghimasok sa mga problema nila ng kanyang pamilya. Pinagbigyan ko lahat siya ng ginagawa sa akin. Sinisigawan niya ako, kakakonding kibat ko na sinisigawan niya ako. Ganun nag-galit yung anak ko. Sabi ko sa anak ko, yung masawalo mo sa akin ako, suntukin mo ko. Ang ginawa ng misis ko, pinagsusuntok ako, basag nga yung pustiso ko di sa gilid dito eh. At nang dilim na tapos dumating yung mga biyanang ko sa hipag ko, binungangaan ho ako. Ganun pag nag-away kami, lagi dumarin, binubungangaan ako eh. Hanggang sa nagdilim ng panin ko, nabigla ako. Kaya hindi ko na alam kung ano nangyari yun, sir? Alam ko na masama loob nila sa akin. Masama rin yung loob ko eh. Kasi miss ko eh, mahal na mahal ko yan eh. Nabigla lang talaga ako. Sa mga nag-iwan niyo, sir, sa mga anak? Sa mga anak ko, sana patawarin nila ako. Para sa unang balita, Emil Subangil, reporting. Pangkakalsadang daraanan ng prosesyon ng itim na Nazareno, kinumpunin na bilang paghahanda sa pista sa Lunes. Puspusan din ang ensayo ng mga marshal para matiyak ang kaligtasan ng milyong-milyong deboto. Narito ang report ni Julio Segovia. Para sa ligtas at maayos na pag-usad ng prosesyon ng Nazareno na tinatayang lalahukan ngayong taon ng 8 milyon, susi raw ang debosyon din ng mga uma-assisting marshal sa poon. Nasaksihan ko ang pagsasanay ng 3,000 marshal. Ganito kahigpit ng pagkakapit-bisig daw ang gagawin nila para magabayan ang direksyon ng karo habang inililipat ang itim na Nazareno mula altar ng Quirino Grandstand papuntang simbahan ng Quiapo. Pati teknik sa paghila ng lubid, dapat alam ng mga marshal. Tapos pag sinasabi natin umuotso ang bubid, ang ibig sabihin nun lumuluwag ang bubid. Pag umuotso, pumupulupot yan. Kaya ang sigaw ng mga namumuno sa andas, bitaw. Kinumpuni na rin ang mga kalsadang daraanan ng prosesyon, inaspalto ang mga lubak at nilinis gamit ang water tanker. Pinaalis na rin ang mga nagtitinda sa mga daraanan, pero nagbalikan din sila. Di wala po kami hanap buhay, hindi po kami kakain. Kapag di po kami nagtinda. So, habang wala pa na sa Habang wala pa po yung Nazareno, sa Anwebe pa naman po yun, pansamantala dito lang muna kami sa tabi. Binasbasan na rin ang andas na pagpapatungan ng Nazareno. Nobyembre pa raw ito inihanda ayon sa arkitekto nito. Todo itong pinakikintab dahil solidong bakal ito. May butas lang ito kung saan itinutornilyo ang imahe ng poon para hindi malaglag. Sir Ed, yung mga kanto-kanto lang, ano pa po ba natin ito? Oo. Pag nailagay na yung side panels nito, iaano uli yan. Padadaanan nung parang yung grinder o polisher. Kasi yearly nga, as I said, sumasayad yan kung saan natitikos yung mga pangilalim yan eh. Napalitan na rin ang 8 gulong nito. 6 sa mga ito, naiikot ng 360 degrees para madaling maipihit. Na-check na rin kung gumagana ang preno. Ito yung andas na ginamit 5 dekada na yung nakalilipas. Kung inyo mapapansin, yung gilid ng andas nakatuwid. Ngayon, nagkaroon sila ng mga pagbabago, 3 taon na yung nakalilipas. Yung andas na gagamitin sa mismong araw nga ng kapistahan ng Pong Nazareno sa Lunes, kung inyo mapapansin naman, nakaslant. Ngayon, basically, ang purpose daw,